Ayan po mga kaibigan, ah, basahin po natin. Inyo pong makikita, tanging si Congressman Labiste lamang ang bumoto ng no sa 2026 GAA, di ba? Mga kababayan, sa pagkakataong ito ay mainit pa rin ang usaping korupsyon sa ating bansa. Pero ang mainit ngayon ay wala pang napapakulong na malalaking isda. Sa ngayon nga balitang kakasuhan na ng ICI si Senador Villanueva at Senador Jingo Estrada. Yan po ang balita. Alam naman natin na kung iisipin na po natin ay isang malaking plano para sa impeachment ni Inday Sara itong lahat ng ito dahil sa itong dalawang ito ay anti-impeachment po nung nakaraang botohan na na-archive, di ba? Kaya sa akin pananaw na bakit ang mga talagang sangkot dito sa pinakamataas, di ba? Di ba? Mapapaisip talaga tayo kung gaano kagarapal itong mga gobyernong ito. Naisama na natin si School Bukol, Tito Soto, di ba? At Taguman, Pinky Lacson, na napaka-obvious ang galawan para magkaroon sila ng number para ma-impeach si Inday Sara. Yan yung mga talagang galawan, mga tumbagay, mga dilawang galawan talaga. Pero sa bidyong ito at isang majority member ng Kongreso ang putol or bumoto ng no sa budget ng hearing para sa GAA 2026. Ang tanong, bakit yung mga veteranong congressman ng majority ay hindi bumoto at nanahimik na lang po? O di ba? Dahil ba sa naambunan na naman sila sa pamamagitan ng insertion at padulas? Mga veteranong galawan talaga. Na kasi yung mga yan kumbaga, sanay na at expert pa. Di ba? Kumbaga expert na sa mga anomalyang galawan. Sabi nga ni Congressman Miao na si Kiko Barsaga, ang sarap daw maging magnanakaw sa congressman. Alam niyo kung bakit? Hindi ka napapakulong eh. May nabisto na bang congressman? Pinangalanan lang ni mag-asawang Tiskaya, di ba? Pinangalanan lang. Tapos biglang bago ng chairman, bagong chairman at bagong Senate President na nakawalang hiyaan, di ba? Walang hiya talaga yung dalawang yan eh. Sa totoo lang eh. Kaya sa nangyayari ngayon ay may liligtas pa si Romualdez at si Saldico. Langya. Mga gahaman talaga, di ba? Kaya heto po. Panoorin po natin ang bidyong ito na si Congressman Labiste na kung saan ay bumoto ng no para sa manumalyang budget. Budget pa rin para sa 2026 GAA na kung isipin natin parang nire-enact lang yung 2025 ng 2026. Mayroon pa rin mayroon pa rin mga nag-i-insert na talagang hindi mapigilan. Dahil alam nila hindi sila mapapakulong. Dahil may pinagsasandalan pa sila. Di ba? Kaya ito po, panoorin po natin. At welcome po muna sa aking channel. Ito, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. My vote is no, and I would like to reserve my right to explain my vote. That is really noted. Kaya may explain. Please proceed, Secretary General. Madam Speaker, una po sa lahat, nais kong i-recognize ang Committee on Appropriations sa paglalaan ng 255 billion pesos mula sa DPWH patungo sa mga programa ng kalusugan, edukasyon, agrikultura at iba pang sektor. Ngunit,
ang natitirang 624 billion pesos ay maaari pa ring pagmulan ng korupsyon. Imagine, 600 plus million. Ang laki-laki po niyan. Grabe. Sigurado na yan. Sa bulsa na naman mapupunta yan. Talagang hindi na mapigilan ng pagkabuhayan ng mga congressman na to eh. Talagang tinatago pala. Hindi pa nga nila naibibigay yung small committee. Hindi pa nga nila naipapakita yung small committee ng ano eh. Na report ng ano eh, ng BICAM eh. 2025 eh. At eto, umarangkada na naman sila. Para saan ba yung ano nila, yung public hearing diyan sa budget? Eh di baliwala rin. Kaya tinan mo, may nagrereklamo, ibig sabihin may anomalya. Eto, lumabas si Lebiste, di ba? Nagsalita ngayon dyan, yan o. Kasalita. Ibig sabihin, meron pa rin. Talagang, ano lang, props lang yung pagiging public nila, budget hearing sa 2026 ka. Dahil kung babanggitin ko ang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bidding sa DPWH sa buong bansa ay luto. Almost 100%. Oh, 100%. Talagang, kumbaga, buong-buo. Buong-buo nilang bubulsahin yan. Yan pagkakasabi nila Biste. Nasa pagkakalam natin, pag 100%, talagang sa kanila mapupunta lahat-lahat yan. Imagine, 500 billion plus. Makakabuuan na ng malaking infrastruktura niyan. Makakapag-construct ka na ng malaking project niyan. Di ba? Pagkatapos ng lahat ng mga flood control hearings in aid, Kung dapat ibalik na lang sa PhilHealth yung mga kinurakot nila nung una yung 500 plus billion na yan, ibalik na sa PhilHealth. Lahat-lahat ng mga pinagkunan nila. of legislation, hindi natin dapat aprubahan ang parehong mga presyo sa mga proyekto ng DPWH. Kaya iminumungkahi kong ibaba ng 25% ang mga presyo ng DPWH upang mabawasan ang posibleng 150 billion pesos ng posibleng kickbacks. Mr. Speaker, I want to make this very clear. Ang DPWH ang nagtatakda ng mga presyo at sila rin ang nagsasagawa ng mga bidding. O, di ba? Ano ngayon ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon? Nalilinisin niya yung DPWH. Linisin muna yung DPWH bago mag-budget ng ganyang kalaki. Dapat tanggalin muna lahat ng mga DPWH. Magbago sila ng tao. Ganyan dapat. Kahit hindi kunin ng isang congressman ang kickback mula sa mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito, makukuha naman daw pa ng mga taga-DPWH ang kickback mula dito. Kung hindi kongreso, mga taga-DPWH naman ang makakakuha. Di talagang walang kawala ang budget na to. Ahensya ng gobyerno at pati yung kongreso na legislative institution. Saan mapupunta ang walang kawala dalawa ang mapupuntahan Kung hindi sa bulsa ng DPWH, sa bulsa rin ng legislative. Kaya itinutulak ko na ibaba ang presyo ng DPWH para wala nang makukuhang kickback ang DPWH. Isiro The na. only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, dear colleagues. I believe that our distinguished colleagues here are good men. That many of us here want to end kickbacks in DPWH, but assume this is impossible. I am making this manifestation in hope that we can chip away at the perception of impossibility. Maaari nating wakasan ang kickbacks sa ilang distrito ng DPWH at balang araw sa buong DPWH. Pero dapat,
kailangan ang Senado, kailangan maharang 'to, eh. Dahil, pagdating sa BICAM, magkakaroon sila ng ano, silang gagawa ng GAB, 'di ba, General Appropriation Bill. Sila yung mag-aano niyan, aaproba. Kumbaga, kailangan maharang sa Senado 'to. Parang hindi nagbago, eh. Distinguished colleagues, dagdag ko rin po dito na ang Region 4A ay halos 15% ng population at GDP ng buong bansa. Pero nakakakuha ng mahigit kumulang 10% lamang ng budget ng DPWH. Kaya dahil nandito po ako sa seksyon ng mga kinatawan ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal, nakikiusap po ako na kung sa susunod na bersyon nitong panukalang budget ng 2026, may savings ang mga presyo ng DPWH, sana dagdagan naman ang share ng budget ng mga distrito ng Region 4A. Pangwakas, Pero kasi number 1 talaga sa atin, education naman. Talagang yung imagine 22 classroom lang ang nagawa ng gobyernong ito. Nakakadiri talaga, grabe. Yung ikumpara mo naman sa 23,000 ni Duterte, kaya tayo, masaya-masaya tayo kay Duterte. Dito, kasuklam-suklam naman yung gobyerno ngayon. Grabe. Ang gobyerno ngayon, nakakadiri. Number 1, nakakadiri. Bagay, isang, inuud na eh. Grabe. umaasa rin ako na hindi tutol ang mayorya na patuloy kong ipahayag ang aking pagtutol sa overpricing at mga kickbacks sa DPWH. Sana'y patuloy nating pahintulutan ang mga tinig sa Kongreso na manawagan. Kaso itong mga karamihan sa Kongreso, sila yung nakatanggap na eh. Marami dyan sa Kongreso na-elect uli. Yung mga nakakuha nun ng malalaking pera, yung mga sa congressman, nandiyan pa rin sila eh. Na-re-elect uli sila. Kaya sa susunod, tayong mga taong bayan, kung sino yung mga dating 19 Congress na mga congressman dati, huwag na natin iboto. Dahil sila ang pinanggalingan ng corruption. Baguhin na natin. Bagong pangalan na naman. Kumbaga bagong congressman naman. Hindi yung mga, baka minsan, yung mga dating hindi na kumandidato nung 19 eh. At itong 20, di ba? Yung mga taga 19 Congress na miyembro hindi na kumandidato nung 2025. Itong 20th Congress. O kaya natalo, di ba? Babalik at babalik yung mga yan. Ang talagang dapat natin gawin dyan, huwag na natin pabalikin yung mga yan. Huwag na natin na iboto. Panibagong congressman na naman dapat ang gawin natin. Iboto natin. Kagaya nila Labiste, yung mga may panandigan, at ito si Barsaga. Di ba? Kagaya ni Ungab, at kagaya ni anak ni Senador Marcoleta. Di ba? Ng tunay na pagbabago at pagwawakas ng kickback sa DPWH. To give credit to the Committee on Appropriations, the GAB was an improvement on the NEP. At umaasa po ako na ang GAA ay magiging improvement sa GAB. Maraming salamat po. Ayan po. Napakinggan po natin sa bidyong ito ang pahayag ni Congressman Labiste na talaga namang ibig sabihin kapag may ganyang congressman na may tumututol, isipin na natin may anomalya na naman at may insertion na namang nangyayari. At malamang at sa malamang may kickback na naman na mangyayari. Kaya, di ba, kumbaga magsasama na naman ang congressman, committee, at saka senado na matatawag ni ating BICAM. Nandiyan sila magtatagpo at pagkakaisa nila at pagdedebatihan nila. Eto, dito natin papapatunayan. Kapag nagkaroon uli ng anomalya sa insertion, o kumbaga, yung nangyari noon nangyari na naman ngayon. Huwag na tayo magtiwala sa ST, sa Senate President at saka kay
Senador Pinky Lacson. Kumbaga props lang sila. Di ba? Ibibisipin nila, panay ang ingay nila eh. Ingay sila ng ingay nung sa social media eh. Aayusin daw nila ang GAA at panay ang sisi nila sa mga 19th Congress na manumal yung 2025 GAA. Di ba? Diyan natin makikita pagkadating ng BICAM. Kaya eto po no, welcome po ulit sa aking channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.